buy one, get one free. Siguradong narinig nyo na po ito, no? Sa mga tindahan, sa mall, o baka naman sa palengke, sa tiangge. Buy one, take one free. At excited po tayo pag nakakakita tayo ng ganito. Siguradong malaking tipid. Siguradong tayo po ay makakarami sa ating pagbili. Pero itong prinsipyong ito ay totoo din sa ating buhay. Halimbawa po, by anger o galit, get negativity or sakit ng loob for free. Di niyo po napansin? Pag galit ka, ano ang susunod? Sakit ng loob. By inggit, get sakit ng ulo for free. By stress or pagod, get sickness or sakit for free. By junk food, get taba, overweight for free. By lust, pagnanasa, get AIDS, STI for free. By laziness o katamaran, get poverty, kahirapan for free. Tingnan niyo po, pag pinipili mo ang masama, meron kasunod yan, nakukuha mo din libre. Pero totoo din, pag pinipili mo yung mabuti at banal, meron ding kasunod na mabuti at banal, libre or free. Halimbawa, by trust or tiwala, get friendship o pagkakaibigan for free. By exercise, you get health or kalusugan for free. By peace, kapayapaan, you get prosperity o kasaganahan for free. By honesty, get faithfulness o katapatan for free. You buy love, what do you get? All of the virtues. Lahat ng kagandahang loob makukuha mo for free. Ito ang katotohanan ng buhay. Kung may pinipili ka, merong kasunod ito na kahit hindi mo piliin, makukuha mo. Kaya napakahalagang magdasal tayo. Pagkalooban tayo ng katalinuhan ng Diyos, pumili. Dahil kung ano ang iyong pipiliin, may kasunod na bunga, may kasunod na epekto ito sa iyo. Nakakatawa, ang Diyos nagbibigay na sa atin libre ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang grasya. Kung pipiliin lang natin ang Diyos, napakarami pa niyang ibibigay na pagpapala at biyaya sa atin. Pero ano ang ginagawa natin? Palagi tayong mali sa pagpili. We buy, we get the wrong things. That is why we receive bad things for free. Itong mga bayan ng Diyos, mga Hebreo, pinalaya ng Diyos sa Ehipto. Mas pinipili ba daw nilang bumalik doon sa kanilang pagkaalipin? Nagagalit sila sa Diyos. Bakit sila ay inalis pa doon sa Ehipto? Sumamba sila ng ibang Diyos-Diyosan. Itong gawa lang sa bato, itong gawa sa ginto na hindi naman tunay at buhay ng Diyos. Ano ang natanggap nila? Kaparusahan. Ano ang nakuha nila? Kamatayan. Ang ating Panginoong Hesukristo, sabi niya, may nagpapatotoo na sa akin, pero iba pa rin ang hinahanap ng mga tao. Sa kanyang mga gawa, ito'y patunay na galing sa Diyos, pero iba pa rin ang kanilang pinipili. The choice is very simple. Napakadali lang na pwede natin pagpilian sa buhay. Ang masama o ang mabuti? Ang Diyos o si Satanas? Si Jesus o ang demonyo? Sana magkaroon tayo ng malalim na pag-unawa na pag pinili natin ang isang bagay, hindi malayo, meron din itong kalakip, meron din itong kasama. Napakarami sa atin, alam ng mali yung pinipili, pero patuloy pa rin. Bakit? Kasi iniisip nila, iba yung epekto, iba yung kanilang makukuhang bunga. Napakarami dyan, naninigarilyo, pero wala sa kanilang paniniwala o dinideny nila, hindi sila magkakasakit. Amen? Napakarami dyan. Sila'y nakikipagsugalan. Dinideny nila. Hindi sila naniniwala na sila'y matatalo. Napakarami dyan na sila ay nakikiapid. Pero paniniwala nila, doon sila magiging masaya, hindi naman sila mahuhuli. We should wake up. Kailangan nating gumising. Kailangan maging matalas ang ating mga kaisipan. Kailangan nating paliwanagan, bigyan ng liwanag ang ating mga kaisipan. Na pag may pinili kang masama, may epekto itong masama.
You buy one, you get one for free. May nakita po akong isang larawan, napakaganda sa internet. Isa pong lalaki nakakulong sa selda. Doon sa harapan niya, may tinapay, may susi. Ano po sa tingin niyo yung pipiliin niya? Kung kayo po yung nandun sa selda, nandun sa harapan niyo, nakakulong kayo. Meron tinapay, pagkain, nandun yung susi ng selda. Ang nakakatawa po doon sa larawan, yung pong inaabot, kinukuha nitong lalaki, hindi po yung susi, kung hindi yung tinapay, yung pagkain. Opo, mahalaga naman yung tinapay, pero may mas mahalaga kaysa doon sa tinapay. Amen? Oo, mahalaga dito sa ating buhay na maging masarap ang ating kalagayan, mabuting ating kalagayan. Pero baka nakakalimutan natin, meron pa tayong ibang pupuntahan, meron pang ibang destination, meron pang ibang buhay kaysa sa buhay na ito. Ang buhay natin ay hindi lang ang buhay ng mundo, ang buhay natin ay buhay kasama ng Diyos, buhay magpasawalang hanggan. At anuman ang iyong piliin, merong epekto yan sa susunod na buhay. Ating ipagdasal, naway makapili tayo ng mabuti. Iwasan nakakasama sa atin dahil sigurado may masama na kasunod yan. Piliin natin palagi ang Diyos. Piliin natin ang kabutihan dahil pag pinili mo ang Diyos, anong kasunod yan? Ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Binibigay ng Diyos sa atin ang lahat ng pagpapala, lahat ng grasya, lahat ng bendisyon. Ang kailangan lang natin gawin ay piliin siya, sundan siya. At doon pa lang niya tayo ililigtas, ilalaya at pupunuin sa kanyang grasya. Ano na mga pinili natin sa ating buhay? Kung man tayo'y nagkamali, huwag ka mag-alala. May oras pa para pumili ng tama.